Nasa alag, nasa ano, nasa back. Sige. Tuloy. Oh. Klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Mga tao! Sa inyo. Puta. Sa inyo siya walang respeto. Hindi. Ako nakaupo. Kayo nagugutom. Ay! Ano nga ba distrito ito? Sino ang congressman natin? Klarong-klaro na yan ha. Oy! 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 Congressman, wag mo ilalabas yung dila mo. Pakita mo ngipin mo. Yan. Grabe, Yan, no? Nakasmile. Grabe, no, mga kababayan, yung ano, no, yung style ni Sarah. Talagang ano, mga kababayan, kakaibang pangangampanya. Ano po? Kakaibang pangangampanya. Tuloy. May respeto sa tao. Smile. Nakaganti rin si Inday. Sabi ng tao, nakaganti rin si Intay. Mga kababayan, itong mga tangang ito, ganito kasi yan. Yung mga banat ni Abante kay Sara dahil ito sa issue ng pagnanakaw niya. Ngayon mga kababayan, kumpara. Yung banat ni Intay, pamimersonal sa kanya. Hindi sa issue kung eto ba'y si Abante, nagnakaw din ba? Di po ba mas maganda na pakinggan yung mga banat na ini-expose patungkol sa'yo sa mga trabaho mo, hindi yung itsura mo, di po ba? Kasi si Sarah sa itsura tumitingin Kaya wag na ho kayo magtaka kung bakit pinababoy ko to minsan Bakit to? Kasi feeling niya, mga kababayan, mukha siyang prinsesa. Para bang mas maganda pa siya kay Ivana. Pero kapag tinignan nyo, mga kababayan, iba. Ibang iba. Hindi Ivana. Diba? Iba yung itsura. Natatawa si Ten Angeles Oo. Diba? Kita yung itsura ni Sarah. Pag ito, mga kababayan, pinukus nyo yung mukha. Ako, mga kababayan, parang labba. Alam niyo yung labba? Sa mga Ilocano, alam nila yan. Kaya itanong nyo na lang, ang mukha ni Sarah parang labba nga sugab pa. Diba? Ngayon, pamintas ka sana kung perfecto ang iyong mukha. Hindi naman. Kung hindi pa re-retokohin yan, hindi magiging minsan maganda yan. Buti na lang, nandyan ang, nandyan si Doktora Bello. Kung wala si Bello, di mukha ka pa rin labba na sugab pa. Pero kapag nawawala na ho yung visa ng pagpaparitoke ng mukha, ayun, bumabalik talaga. Nag-iiba. Oo, buti pa si Ivana, nananatiling maganda. Pero eto, Diyos ko po, labba, nasugab pa, tirupa na. Tama po ba? Ito na, tuloy. Kung Abante, alam mo na. Tuloy. Balita ko, mabait daw yung kandidato ninyo dito. Papakita ng ngipin, nag-smile. Ano nga ba distrito natin? Sino nga ba congressman natin? Okay. Nasa 6th district. Nasa school pa kayo? Sino ang ano? Alam mo, parang nagtuturo lang sa elementary at saka nursery, Ganyan na ganyan si Sarah yung style sa pangampanya Sino ang ating iboboto? Sino ang ating kandidato? Anong district tayo? Putik kayo, Walang kadating-dating mga kababayan Sige, tuloy! Ako, ng syudad ng Maynila, ang congressman dito ay si Joey Uy. Tama? Ako baka dahil dyan manalo uli si Abante. Opo, sa ginagawa hong style, Joey Uy, sorry.
sa ginagawang style ni Sara na pangangampanya sa inyo. Aba, tignan ninyo, baka manalo pa itong si Abante, ano, mga kababayan. Tignan nyo, mga kababayan, ha? Itong si Isko, nanganganib matalo. Sa totoo lang, ha? Oh, nanganganib lang naman. Oo, sana manalo, no? Ha? Oo, sana manalo. Oo. Ngayon, mga kababayan, eto, maraming nagalit na mga taga-Tondo dahil sa ginawa ni Sara Duterte at ni Isko Moreno. Oo. Ngayon, mga kababayan, iba na yung mga ano nila. Sabi nila, binaboy ni Sara at ni Isko yung Maynila eh. Pero mo papuntahin ito. Ano bang alam ni Sara Duterte sa Maynila? Diba? Ayun po mga kababayan, maraming sentimentong ganyan. At sabi pa nga ng usapan namin sa kahapon ng mga vlogger sa Malacanang, eh baka nga ho itong si Lacuna na hindi naman nanalo, baka biglang bumitiw o sumurrender. Pag ho, eto mga kababayan eto sa usapan lang namin, kinikismis ko sa inyo. Kapag ka ho, sumurrender itong si Lacuna sa kanyang kandidatura, ano po, mag-withdraw ng kanyang kandidatura, takpo mga kababayan, mukhang matindi laban. Kung laban ng SP tsaka Isko, mga kababayan, mukhang mayroon ng magandang pagpipilian ng Maynila. Kasi yung mga taga Lacuna, alam naman natin, galit kay Isko yan, baka tumalon kay SP yan. Di ba ba? Kung sabihin ni SP ganito, kung sabihin ni SP ganito, Lacuna, total naman wala ka ng panalo. Baka naman, wala ka ng panalo, Lacuna. Sumurrender ka na. Oo. Yung mga vlogger mo, hindi ka mapapanalo niya, maniwala ka. Eto sabihin na ni, SP, Lacuna. Eto, payo ko sa'yo, Lacuna. Marami kong pera Gusto mo, balik ko na lang yung binastos mo. Pati yung mga binayad mo sa mga vlogger mo. Ay, wala akong binabanggit kung sino nililiwanag ko lang. Ganito. Lacuna. Balik ko na lang yung pera mo, ginastos mo, pati mga binayad mo sa mga vlogger mo. Sumuko ka na lang, sumurrender ka na lang. At suportahan mo na lang ako. Ngayon mga kababayan, eto, matindi. Yan ang matindi na na laban. Kasi talagang, as per meto, sorry medyo malayo na sa sa katotohanan, nasa dulo na talaga ngayon, ito pagka-analsa ko lang naman. Ito yung mga papanig kay Lacuna dahil galit kay Isko, malamang yan. Pumunta na lang kay SP yan. Hindi ako maka-SP hindi ako maka-SP, liliwanagin ko lang. wala. Ayokong pakialaman niyang Maynila, hindi naman ako taga dyan. Bakit? Taga Green Hills ako, tsaka taga Valenzuela. Alam mo? Ngayon, mga kababayan, patingin ninyo, kung si Isko, totoo yan, malakas si Isko. Number 1 Number 2 si SP. Number 3, si Lacuna sorry ang baba sa totoo lang gusto rin naman si Lacuna kasi, di ba, sumusuporta sa gobyerno. Okay lang, kahit sino sa kanila. Kahit sino sa kanila. Ngayon, mga kababayan, ano mangyayari dyan? Magkakaroon ng magandang laban yung dalawa. Magkakaroon ng dalawang laban yung dalawa. Lacuna po kami, manalo, matalo, we support. Eloisa, Mikono, ganito yan. Apayuhan ko rin kayo. Huwag kayong mag-aano rin sa mga survey. Kung ano yung nasa puso ninyo, hindi porke nasa hulihan si Lacuna sa survey, hindi nyo na iboboto. Ano po? Ulitin ko Hindi porke nasa hulihan, hindi nyo na iboboto. Malay nyo. Diba? Malay nyo naman. Kung yung survey na yan, hindi totoo. Diba ba? Kaya hanggat maaari mga kababayan, huwag na kayo tumitingin sa survey. Ang isipin nyo na lang kung ano yung nasa puso nyo. Iboto nyo kung sino ang nasa puso nyo. Tuloy! Pasok!
sayo-sayo lang si Sarah gano'n. Gaganon-ganon lang, oh. Eh, kasi oh, nag-iisip na sasabihin, eh. Oo, di ba? Oo. Ganon-ganon. Ganon. Mga kababayan, Hindi mo kababayan yung mga nandiyan dyan sa Maynila, tanga! Ang mga kababayan mo ay nandun sa Davao, tanga! Ang mga taga Maynila, kababayan isko ni Lacuna ni SB at Nino ni Abante. Yan ang may mga kababayan dyan. Hindi ka taga Maynila, tatanga-tanga ka lang. O, tuloy. ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilya. At sa bawat pamilya, alam niyo, hirap na hirap magsalita. Pilipino. Syukran. Oo, kung kinang-inang, nagsyukram pa. Diba, mga kababayan, di na nahiya. So, eto na ngayon, mga kababayan. Matapos lang pabuyin ni Sara Duterte si Abante, eto na ang anak. Nako, Romespak, mga kababayan. Romespak, eto, pasok! Kayang takpan Yan, mga kababayan. Ang pag-respak po, Nino, anak ni Abante, mga kababayan. Tutik na yan, oh. Dapat wrestling na lang silang dalawa, no? Ha? Pwede kayang wrestling na lang sila? Wrestling talaga. Mga kababayan, oh. Pakinggan nyo, respak ng anak ni Atty. Princess Abante. Oo, pasok! Hindi kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Yun! Hoy, panatan mo! Hindi pa sila doon natigil. Oh, di pa. Naghanap pa ng dayo. Ah! Kinang ina! Sara, dayo ka lang pala. Totoo naman, mga kababayan, si Sara dayo lang. Parang nagkumuha pa ng import kasi hindi na kayang talunin. Sino? Si Abante? Ayan, mga kababayan, ha? Dayo ka lang, Sara. Huwag kang mag-angas sa hindi mo lugar. Kasi, alam mo, tatawagin ka naming tanga. Putik na yan, mga kababayan. Dayo lang pala. Oo. Oo, sige, tuloy mo, ate. Oo, kampi tayo. Oo, ito na. Kala mo liga? Ay! Sabihin mo, akala mo pag-game lang sa Girl Scout, yung datingan ni Sarah, akala umuumatid lang ng mga kababayan, ng liga ng Girl Scout. Putik na yan, tuloy. Oh, May hugot? ay. Tatayo ka dito Oh, sa aming lungsod. oh, Tatayo ka sa aming distrito. oh. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Yan! Putik na yun, wala ka palang ng ambag, Sarah. Di ka na nahiya. Pero mo, nangangampanya ka sa lugar na wala ka namang naiambag. Anong? Ha? Biyang mo. Sabi ka sa amin, what's biyang? Pibibiyangam. Alam niyo po yun? Ha? Diba? Nakikialam po si Inday so wala naman siyang naiambag. Grabe. Ang sakit yan, mga kababayan. Masakit yan, maniwalaan. Malupit, nakasakitan niya, mga kababayan. Hoy, Sarah, maglabas ka. Ha? Maglabas ka ng ebidensya mo na may ambag ka sa distrito nila. Pinuin mo, dinayo mo ang distrito ni Abante. Tapos doon, ikaw nagsiga. Tapos ngayon, binalikan ka ng anak niya. Naku, mga kababayan, malupit ang balat. Kakaiba. Sabihin ba naman na wala ka namang ambag sa lugar nila, pero doon ka nagsasalita? Langya. Totoo naman, di ba, ma'am? Oo. Yang. Ay, naku. Grabe, no? Malupit ito, mga kababayan, pag sinabi. Oo, ulitin ko lang. Oo. Tatayo ka dito Oo. sa aming lungsod. Oo. Tatayo ka sa aming distrito. Oo. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Yun! Grabe, mga
nakakahiya yan. Alam nyo, ha? O, ipagpalagay nyo po, kayo po si Sara Duterte at ginawa nyo yung ginawa niya kanina. Ano po mararamdaman ninyo? Pahiya! Pahiyang malala! Putik na yan, oh! Sara, nakakahiya ka talaga! Distrito pa lang yan ng Maynila! Ha? Nagkalat ka na! Ito mga kababayan, ha? Distrito pa lang ng Maynila, nagkalat na si Sara. Tapos, ang gusto pa niyang mangyari at gusto pa niyang maabot, maging presidente. Ano na lang kayang gagawin yan kapag ka naimbitahan sa ibang bansa? Baka magtae-tae. Hindi lang hukalat. Dito nga lang, kalat na eh. E di sa ibang bansa, magtae-tae yan. Ang pugsit-pugsit. Ano? Sunog ano? Sunog si Sara dito. Totoo yan. Sunog si Sara. Oo. Oh. Awan ang bag na. Di ba? Grabe. Grabe. Hindi na nahiya. No? O ano ngayon, Sara? Hoy, Aimee. O yung mga vlogger. Pagtanggol nyo. Wala daw ambag si Sara. Tapos kuda ng kuda. Kung saan, yung distrito ng Maynila, wala naman palang naiambag kahit isang gabatak, kahit isang gabutil ng bigas. Oo, kinilala. Eto na. Malupit ito, malupit. Para bastusin! Para siraan! Ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon! Yun! Sabi nga ni Meme Pepol, sabi ko, si Abante ba yan ba maraming natutulungan sa lugar ninyo. Sabi ni Meme, naku, marami yan, maraming natutulungan yan. Si Congressman Abante, sabing gano'n mga kababayan. Pero eto, talaga naman, mga kababayan. Alam nyo kay ate ako rito. Sa totoo lang, pasok na pasok Sunog na sunog, tostado si Sara Di ba? Tostado! Tuloy! At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Boom! Nadali mo, ate! Isko! Isko! Ay, naku, Isko, baka mamaya lang. Ako'y nag-aano lang sa'yo, Isko. Nag-aalala. Baka mamaya masilat ka pa. Masilat ka pa nung gustong magkaroon ng pyramid dyan sa Maynila. Kung ako sa'yo, Isko, ngayon pa lang, planchain mo na yan. Pag hindi mo pinlansya yan, Isko, maniwala ka. Maniwala ka! May ilang araw, ilang linggo pa bago dumating ang halalan. Malapit na yan. Pagka yan, nako, hindi mo na solusyonan, nako! Alam mo naman na gagawin mo dyan. Alam mo na gagawin mo dyan. Diba? 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 Oo. Sabi, panoorin natin lang po, mga kababayan. Ang banat ni, Attorney Princess Abante. Ito na, mga kababayan. Pasok! Hindi kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para bastusin, para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. Yan!
At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto. Tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Malupit yung banan. Isko, abogado yan, ha? Panalo na sana si Isko. Kung saan malapit na pinali, gumagawa pa ng ikakabagsak niya. Yan!